Ophelia's POV. Sa ilang buwan, kung napananatili dito sa Canada ay nasanay na talaga ako sa pamumuhay dito. Masasabi ko na may peace of mind na talaga ako. Masaya na ako ulit. Hindi man katulad ng dati kong saya pero masasabi ko na masaya. At lalong masaya ako dahil magkasundo na kami ni Madam Rosana. Matari lang siya pero mabait naman. Parang kailan lang at mag-1 taon na ako dito. Sobrang bilis ng mga araw at hindi ko man lang namalayan. Iha, sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Tanong niya sa akin. Opo, dadalawin ko pa rin naman po kayo. Malapit lang naman ang apartment namin dito. Nakangiting sabi ko sa kanya. Bakit hindi na lang kayo lumipat dito sa bahay? Malaki naman ito at maraming silid na pwede niyong tuluyan. Sabi niya sa akin. Mama, ayoko po na maging pabigat sa inyo. Mabilis na sagot ko sa kanya dahil yun ang pakaramdam ko. Pero kailanman hindi ka naging pabigat sa akin, sagot pa niya. Alam ko na napalapit na talaga kami sa isa't isa. Mama rin ang tawag ko sa kanya dahil yun ang gusto niyang itawag ko sa kanya palagi. Alam ko na malungkot na siya na wala na ako dito, pero nahiya talaga ako sa kanya. Mama, kakausapin ko po muna ng tita ko. Kapag pumayag siya dito ba kami titira? Nakangiting sabi ko sa kanya. Dahil hindi ko rin talaga siya kayang tiisin. Really anak? Kitang-kita ko sa mga mata niya na masaya siya. Alam ko na malungkot siya, lalo ng sekretary lang niya palaging kasama niya dito sa malaking bahay. Tapos hindi naman pumipirmi sa bahay dahil kapag tapos ng trabaho ay laging nasa bar para mag-party. Babaero din kasa't kung sa bagay ay may sarili naman itong buhay at karapatan niya na mag-enjoy. Opo mama, nakangiting sagot ko sa kanya. Excited ako anak, lalo na sa sinabi mong kapapanganak lang ng tita mo. Gustong gusto ko talaga na magkaroon ng apo. Tumawa naman ako dahil hindi naman masyadong halatang excited siya. Nagpaalam na ako sa kanyang uuwi na ako. Ihahatid na kita. Biglang sabi sa akin ni Leonard habang palabas ako. Wag na, malapit lang naman, sagot ko sa kanya. I insist. Seryoso pang sabi niya kaya tinaasan ko siya ng kilay. I insist din na hindi, mataray na sagot ko sa kanya. Nagkasukatan pa kami ng tingin dalawa hanggang sa siyang unang bumitaw. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano ba talagang problema niya sa akin. Masungit pa rin siya palagi na lang mainit ang dugo niya sa akin. Hindi rin siya mahilig magsalita. Sobrang tipid niya sa mga sasabihin niya na para bang may bayad kapag kakausapin mo siya. Nakikita at naalala ko sa kanya si Handro kaya mas mabuting layuan ko na siya agad. Ayoko ng kaugali ni Handro dahil nagpapaalala lang siya sa nakaraan ko. Alam ko na magkaiba sila pero mas okay pa rin na hindi ako makikipaglapit sa kanya. Iniwan ko na siya at naglakad na ako pauwi. Mabilis akong umuwi sa apartment namin ni Tita Patty. Gusto kong hingi ng approval ni Tita sa mga ganitong desisyon. Hindi ko kasi nais na magkahiwalay kaming dalawa dahil kami na lang ang magkaramay dito. Hi baby! Nakangiting bati ko sa cute kong pinsan na nakahiga sa stroller niya. Nandito ka na pala, saglit maghahain na ako para makakain na tayo, sabi sa akin ni Tita. Ako na maghahain tita, sabi ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa loob ng kusina. Alam ko na pagod si Tita sa pag-aalaga sa anak niya. Tuwing nakikita kong pinsan ko hindi ko maiwasang masaktan at aaminin ko na sobrang naiinggit ako. Minsan na iniisip ko kung ano kaya ang pakaramdam na may anak na inaalagaan. Nang matapos na ako maghain ay kumain na kaming dalawa ni Tita Patty. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya bigla sa akin. Kasi, Ophelia, tawag niya sa akin. Gusto kasi ni Mama na doon na tayo sa kanya titira. Mahinang sabi ko sa kanya. Gusto mo ba? Tanong niya sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Gusto ko pero kung okay, doon tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Talaga, payag ka? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo naman, alam ko naman na naging malapit na sa iyong ginang. Kung nasan kay sasama kami sa iyo ni baby. Nakangiti pang sabi niya sa akin. Thank you tita. Naawan na kasi ako kay Mama. Palagi na lang kasi siyang mag-isa, sabi ko sa kanya. Samahan natin siya. Sana'y magustuhan niya rin ako. Natatawang sabi niya sa akin. Oo naman po, walang taong hindi ka gugustuhin. Ikaw ang pinakamabait at maganda kong tita. Totoo ako sa mga sinabi ko dahil para sa akin ay siyang the best. Binobola mo lang ako. Hindi po, nakangiting sabi ko sa kanya. Bakit hindi niya ako kayang mahalin?
Biglang tanong niya sa akin na agad ko namang naunawaan ang tinutukoy niya. Hayaan mo na lang siya, sila. Alam kong makakahanap ka rin ng taong tunay na magmamahal sa'yo, tita. Ako nandito lang ako at mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Sabi ko sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Sorry, naging madrama na naman ang tita mo. Kahit na nakangiti siya, alam kong nasasaktan siya. Naintindihan kong nararamdaman niya, sobrang hirap kasi na sitwasyon nila. Pero minsan ay hinihiling ko na sana'y magkaroon si tita ng masayang pamilya na may taong magmamahal sa kanya. Dahil simula noon ay palagi na lang siyang nalulungkot at deserve niyang maging masaya. Bakit malungkot ka? Nag-aalala ka na naman ba sa akin? Tanong niya sa akin. Oo, lalo na ngayon na pinapauwi na tayo para sa kasal ni Patricia. Sagot ko sa kanya. Ikaw na lang ang umuwi, ani sa akin. Hindi ako uuwi nang hindi ka kasama. Alam ko naman na hindi nila ako hahanapin doon. Mas mahalaga sa akin ang appointment ko sa doktor ko kaysa umuwi para sa kasal niya na hindi naman tayo sigurado kung matutuloy ba. Sagot ko sa kanya. Don't say that. Matutuloy ang kasal nila. Malungkot na sabi niya sa akin. I love you, tita. Madamdamin sabi ko sa kanya. Ang sweet talaga ng pamangkin ko. Pero teka lang, kailan ba tayo lilipat sa mansyon ng boss mo? Kung kailan mo gusto, tita. Sagot ko naman sa kanya. Sa susunod na araw na lang para makapag-ayos pa tayo ng mga gamit. Aniya sa akin. Ngumiti ako dahil tama siya. We need time to pack our things. Kaya tatawagan ko na sa Lester na masungit para alam ni mama na doon kami sa kanya titira. Medyo naiinis ako dahil hindi man lang niya sinasagot ang tawag ko. Kaya nagpadala na lang ako sa kanya ng mensahe. Mi, hi, please tell to mama na lilipat kami dyan sa susunod na araw. Hindi siya nag-reply pero alam ko na natanggap niya to. Nagulat ako dahil bigla na lang tumunog ang phone ko. Kaya naman pala hindi nag-reply dahil tatawag na lang. Really anak? Dito na kay titira? Masayang boses ni mama ang unang bumungad sa akin. Napangiti naman ako dahil halatang excited siya sa paglipat ko sa bahay niya. Hello mama! Hindi naman po halatang excited ka? Pabirong sabi ko sa kanya. Excited talaga ako anak at may good news ako sa'yo. May nakuha akong sperm donor. Sabi niya sa akin. Really mama? Sigurado ka po bang hindi yan kay Leonard? Natatawan tanong ko sa kanya. Hindi anak, mas magandang lahi na nakuha ko. Natatawang sagot niya sa akin. Mabuti naman po, natatawang sabi ko sa kanya. Naninigurado ako dahil baka mamaya sekretary lang niyang nag-donate. See you anak, bukas pumunta ka na sa doktor mo dahil handa ng lahat. Sabi niya sa akin. Mama, ang bilis niyo po. Gustong-gusto niyo na talaga magkaroon ng apo? Natatawang sabi ko sa kanya. Oo naman, mas okay nga sa akin na magkaasawa ka kaysa sa mga kung ano-anong procedure pang ginagawa mo bago mabuntis. Natatawa na lang talaga ako sa mga sinasabi niya sa akin. Oo, desperada na akong mabuntis kaya hiningi ko ng tulong ng science. Dahil alam ko na mas makakatulong sa akin na magkaroon ng anak. Dahil mas ramdam kong lungkot at nilalamon ako ng inggit sa bawat araw na dumadaan. Magbabayad ako sa ospital para sa sperm pero ayaw ni mama. May kilala raw siya na pwedeng magbigay na lang sa akin. May tiwala naman ako kay mama kaya pumayag na ako. Pero hindi ko inaasahan na mabilis lang niya itong naisikaso. Hindi ko sinabi sa mami ko dahil nais kong i-surprise siya pag uwi ko. Sa gagawin kong ito'y alam ko na hindi ito sigurado. Maliit lang ang chance pero susubukan ko pa rin. At hiling ko sa pagkakataong ito'y pagbigyan na ako ng langit sa kahilingan ko. Alam ko na handa na ako. Handang-handa na ako maging isang ina. Yun lang ang hiling ko. Bigyan niya na ako ng anak at kahit hindi na lalaki. Nakakalungkot mang isipin ng taong pangarap ko noon na maging ama na magiging anak ay kailanman hindi na matutupad. Dahil wala na akong balak na mag-asawa. Mabilis na lumipas sa mga araw. Natapos na rin ang appointment ko sa ospital at hinihintay ko na lang ang resulta ng ginawa ko. Mama, sa tingin niyo magiging successful kaya to? Tanong ko kay mama na nasa tabi ko ngayon. Magtiwala lang tayo at magiging maayos ang lahat. Nakangiting sagot niya sa akin. Kinakabahan po ko sa result. Parang ayaw ko pong pumunta sa ospital. Sabi ko sa kanya. Ikaw talaga, gusto mo bang samahan pa kita? Tanong niya sa akin. Mama, kaya ko na po ito. Sabi ko sa kanya. Are you sure? Tanong niya pa ulit sa akin. Opo. Nakangiting sagot ko sa kanya. Hindi ko nais na balahin pa siya at hindi makakabuti sa kanyang pagpunta sa ospital.
Masaya rin ako dahil magkasundo sila ni tita at naging masayang mansyon dahil tuwang-tuwa si mama sa baby na nasa loob ng aming tahanan. Kabado man ay gumayak pa rin ako para pumunta sa ospital. Bahala na, kailangan ko maging handa. Bago ko naman ito pinasok ay pinaliwanag naman sa akin ang lahat kaya last na expectation ko. Habang naglalakad ako papunta sa doktor ko ay nilalamig ang mga kamay at pa ako sa kaba. Kumatok ako at pumasok na sa loob. Huminga ako ng malalim bago nakipag-usap sa doktor. Are you ready for the result, Doc? Tanong niya sa akin. Alam niya na doktor din ako. Kinakabahan akong tumango sa kanya. Pinahiga niya ako para i-check kung may nabuo ba o wala. Nagkatinginan kaming dalawa at napalunok ako dahil parang nanuno yung lalamunan ko. Napabuga rin ako ng hangin sa sobrang kaba ko ngayon. After 6 years. Ito ng araw ng paglaya ni Monica. Masaya ito dahil sa wakas ay makakalaya na siya sa impyernong kulungan na yon. Marami siyang naging hirap sa loob ng 6 na taon. Sa wakas, laya ka na madam. Nakagising sabi ng mga kasamahan niya na naging mga tauhan niya. Sa loob ng 6 na taon ay marami nang nagbago. Ginamit niyang pera niya para maging komportable siya sa loob ng kulungan. Hindi man dumadalaw ang ama niya pero hindi ito nakakalimot na ibigay ang mga pangangailangan niya. Sige, mauna na ako sa inyo. Magpapakabait kayo dito. Don't worry dahil magpapadala ko ng mga kailangan niyo dito. Saad niya sa mga naging tagasunod niya. Ang buong akala ni Monica ay sasalubungin siya ng mga magulang niya pero ibang taong unang sumalubong sa kanya sa paglabas niya. How's your vacation? Nakangising tanong ni Ophelia sa kanya. Ikaw ba? Ikaw ba nagpakulong sa akin? How dare you? Galit na tanong niya kay Ophelia. At bakit naman hindi? Kung ako lang masusunod ay mas gugustuhin ko na mabulok ka sa kulungan. Kulang pang 6 taon para sa buhay ng anak ko. Ramdam niyang galit sa boses nito. Condolence sa anak mo na nawala, saad naman ni Monica kay Ophelia. Naikuyom ni Ophelia ang mga palad niya sa galit, pero nanatili siyang nakangiti kay Monica. Magpanggap ka na lang na masaya habang buhay, na para bang wala kang pinatay na bata. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng konsensya mo magpanggap, sabi ni Ophelia at mabilis itong umalis. Pinaliwala naman ito ni Monica na sinabi sa kanya ni Ophelia, dahil para sa kanya wala siyang panahon para sa pagsisisi. Ang dapat niyang gawin sa ngayon ay ibalik ang buhay na nawala sa kanya. 6 na taon siyang naghirap na hindi makita si Cyrus, ang lalaking mahal na mahal niya. May sumundo sa kanya pero ang buong akala niya ito ang pinadala ng kanyang mga magulang, pero ang lalaking kinamumuhian niya palang makikita niya. Why are you here? Tanong niya sa lalaki. Sinusundo kong asawa ko. Nakangising sagot nito sa kanya. Hindi kita kailangan kaya lubayan mo ko. Galit na sigaw niya sa lalaki. Are you sure? Ang alam ko'y wala ng ibang tutulong sa'yo at ako lang ang makakatulong sa'yo sa ngayon. I don't need you dahil may parents pa ako. So where are they now? Nasaan sila ngayon? Bakit wala sila para sunduin ka? Accept the fact na kinakahiya ka na nila. Hindi nila gugustuhin na pumunta rito para sa kriminal nilang anak. Nakangising saad pa nito kay Monica. Liar! And I'm not a criminal. Galit na sigaw niya sa lalaki. Okay, kung ayaw mo bahala ka. Pero isa lang sigurado ko, walang pupunta dito para sunduin ka. Bye my wife. Nakangiti pa rin ito na para bang nang-aasar. Wait, ihatid mo na lang ako sa bahay. Utos niya sa lalaki. Sa tingin niya ay tama to, walang magsusundo sa kanya. Kaya napilitan siyang sumama sa lalaki. Pagpasok nila sa loob ng kotse nito may inabot itong paper bag sa kanya. Change your clothes. Utos nito kay Monica. Thanks. May hinaw pasasalamat ni Monica. Hindi nagsalitang lalaki at nakatingin lang ito sa kanya, kaya tinaasan niya ito ng kilay. Nagsimula na siyang magbihis at wala siyang pakialam na may lalaki siyang kasama. Naging tahimik ang biyahe nila hanggang sa nakarating si Monica sa bahay nila. Pero nagtataka siya dahil parang may nag-iba na sa bahay nila. Salamat sa paghatid, sabi niya sa lalaki. Here's my calling card. Call me if you need help. Saad pa nito sa kanya. Mabilis namang kinuha ni Monica ang card at pumasok na sa loob ng gate nila. Pagpasok niya tahimik ang buong bahay hanggang sa nakapasok na siya sa mismong loob. Mommy! I'm home! Sigaw niya. Anak, Monica, is that you? Narinig niya na tanong ng kanyang daddy. Daddy! Mabilis niyang sinalubong ang daddy niya at niyakap niya to. Thank God dahil nakabalik ka na anak. Where's mommy?
Tanong niya sa ama niya. I'm really sorry anak kung hindi kita nasundo. May sakit ang mami mo kaya hindi ko siya maiwan. It's okay dad. Nakangiting sagot niya sa daddy niya tumakyat na sila sa silid nito para puntahan ang kanyang mommy. Hindi naman galit si Monica. Nung uni nagtampo siya pero kagad din itong nawala dahil nang makita niyang mommy niya ay bigla na lang siyang nalungkot. Naawa siya dahil pumayat na ito tumanda ng tingnan. Mom, nandito na po ako. Malambing na sabi niya sa kanyang ina. Monica, anak ko, ikaw na ba yan? Nakauwi ka na ba? Sorry anak, sorry kung hindi kita binibisita sa kulungan. Humahagulo lang kanyang ina kaya mabilis itong niyakap ni Monica. Okay lang po mami, salamat po dahil hindi niyo ako pinabayaan doon. Pangako babawi na po ako sa inyo. I love you mom, I love you too anak ko. Lumabas na siya para pumunta sa kanyang silid at pagpasok niya bumungad sa kanyang malaking wedding picture nila ni Cyrus noon. Kahit na pinabayaan mo ko'y mahal pa rin kita. Babawin kita at sisiguraduhin ko na aking ka lang. Sa akin ka pa rin bagsak mo. Kausap niya sa wedding picture nila. Dahil sa sobrang excitement niya, mabilis na naligo si Monica. Nais niyang pumunta sa kumpanya ni Cyrus. Nagmaneho siya papunta sa kumpanya nito. Pero sa lobby pa lang ng building ay hinarang na siya. Hindi raw pwedeng pumasok kapag walang appointment sa boss nila. Inis na inis siya pero wala naman siyang nagawa hanggang sa nakita niya si Amir. Tulungan mo ko makapunta sa office ng kuya mo, saad niya kay Amir. Give me reasons para tulungan kita. Please, I'm begging you. Tulungan mo na ako. Nakikiusap na sabi niya. Okay, pero hindi to libre. Saad ni Amir sabay hila kay Monica papunta sa private elevator ng company. Hanggang ngayon ba, si kuya pa rin talagang gusto mong makita? Biglang tanong nito sa kanya. Oo naman, bakit naman hindi? Si Cyrus lang ang mahal ko, sagot niya kay Amir. Best advice na maibibigay ko sa'yo. Move on, sabi nito bago lumabas sa ibang floor. Tanging si Monica na lang ang mag-isang naiwan sa loob ng elevator. Naikuyom niyang mga palad niya sa sobrang inis. Move on, wala akong balak na sumuko. Hindi ko siya susukuan dahil akin lang siya. Akin lang si Cyrus, sabi niya sa sarili habang palabas sa elevator. Walang tao kaya mabilis siyang nakapasok sa loob ng opisina nito. Unang bumungad sa kanyang malaking family picture ni Ophelia at ni Cyrus. Kaya sa sobrang galit niya ay pinilit niyang abutin ng picture at mabilis na itong sinira. Nagkalat sa sahig ang mga basag na salamin mula sa frame. Mabilis din niyang pinunit ang larawan. What the heck are you doing here? Dumadagundong ang malakas na boses ni Andrew. Cyrus, I miss you. Nakangiting sabi ni Monica pero seryoso pa rin ang mukha ni Andrew. Sino nagpapasok sa'yo dito? At bakit mo sinira ang family picture namin? Kalmado tong ngunit bigla siyang natakot dahil lumalapit na sa kanya si Cyrus. Makikita sa mga mata nitong galit. Cyrus? Nautal na bigkas ni Monica sa pangalan ni Andrew. Lumabas ka na, bago pa ako may magawa sa'yo. May diin na saad nito sa kanya. Galit ka ba sa akin? Sa tingin mo ba dapat ako matuwa sa'yo? You killed my unborn child at ngayon pupunta ka dito dahil sa nakalaya ka na. Itong tandaan mo, kahit kailan, hindi kita kayang patawarin. Kaya huwag ka na magpapakita pa sa akin dahil wala kang aasahan sa akin. Si Ophelia, siya lang ang mahal ko. Walang ibang makakapalit sa kanya sa puso ko. Sabi ni Andrew kay Monica. Mahirap ba talaga akong mahalin? Kung namatay man ang anak niyo, hindi ko na yung kasalanan. Wala akong kasala. Hindi niya natapos ang sabihin niya dahil mabilis siyang sinakal ni Andrew. Cyrus? Nahihirapan niyang sambit. Kung ako lang ang masusunod, papatayin din kita. Pero iniisip ko anak ko si Ophelia. Kaya bago pa katatuloy yung mapatay, ay umalis ka na dito sa opisina ko. Umalis ka na sa buhay ko. Sigaw ni Andrew at binitawan na niya si Monica. Napahawak naman ito sa kanyang laeg habang naguunahang pumatak ang mga luha nito. Fine, kung ayaw mo sa akin wala akong magagawa. Pero mark my word, hindi ko kayo hayaang maging masaya. Kayong dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Sigaw nito tinayos ang kanyang sarili. Do whatever you want, pero wag mo idamay sa Ophelia dito dahil makikilala mo kung paano ako magalit. Lalo na ngayon napalubog ng kumpanya nyo. Tignan lang natin kung saan ka pupulutin. Mariin na sabi ni Andrew sa babae. Hindi ako takot sa'yo. Nakasurvive ako sa loob ng kulungan sa loob ng 6 na taon. Tandaan mo na ako pa rin ang gusto ng mami mo. Puno ng kumpiyansang sabi ni Monica. Umigting ang panga ni Andrew sa narinig niya mula sa babae. Kaya mabilis siyang tumawag ng security para kalad ka rin palabas sa opisina niya si Monica.
You will pay for this! Sigaw nito kay Handro at mabilis na lumabas sa opisina nito. Habang nasa hallway ay may tinawagan to. I need your help now at gagawin ko lahat na gusto mo. Kausap ni Monica sa secret husband niya. Ano kayang mangyayari ngayon nakalaya na si Monica? Ano paghihiganti ang gagawin niya kay Ophelia at Handro? At sino kaya ang lalaking sperm donor ni Ophelia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.